Una sa lahat, SUV niratrap ng isang lalaki sa San Rafael, Bulacan. 3 sakay niyan patay. Meron pa mga nadamay at tinamaan ng balang. Ang iba pang detalye sa krimeng yan, abangan. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight, Mga vlogger na nagpapakalat umano ng fake news online, kinastigo sa kamera, merong napaluha. Gusto kong sabihin ngayon, Mr. Chair, publicly, ikaw ang tanga. Okay po, tanga po ako, sir. News 5 exclusive, babaeng kumikita ng pera sa pagpapakalat ng fake news online, timbog sa Cebu. 4 na sangkot umano sa pagpaslang sa isang beauty queen at kanyang Israeli boyfriend sa Tarlac na aresto na. Libreng toll sa bahagi ng nasirang tulay sa NLEX, inirekomenda ng Department of Transportation. Sa Frontline Showbiz, Eraserheads magre-reunion concert. Habang si BTS J-Hope, pinatunayang siya ang main dancer ng kanilang grupo. At para naman sa babaong pampa-good night, ang cute na asong sinasabayan sa paglalakad ang kanyang lolong for parent. Napaluha habang nagsusori ang ilan sa mga vlogger na humarap sa pagdinig ng House Tri-Committee tungkol sa disinformation. Ginisa sila ng mga mambabatas kaugnay ng kanilang mga post sa social media na mali at walang basihan. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Ang pagsasabi ba ng hindi totoo, hindi pagsasabi ng katotohanan, tama, di ba? Mr. Chair, those are the impressions, not only of me. Mainit ang sagutan ng mga mambabatas at vloggers na dumalo sa ikatlong pagdinig ng House Tri-Committee kaugnay ng pagkalat ng disinformation o fake news online. 8 social media influencers o vloggers ang dumalo, kabilang si Crisette Laureta Chu na isang vlogger. Pinuna ng kongresista ang kanyang Facebook post na sinasabi niyang maraming pulis at sundalo raw ang magre-resign kasunod ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pinabulaanan na ni CIDG Chief Major General Nicolas Torre III ang mass resignation sa PNP. Pero sabi ni Chu, gumamit naman daw siya ng salitang daw sa kanyang post. In my training for journalism, the DAO is very important, sir. She claims to be a journalist whenever it's convenient. Pati ang post ni Chu tungkol sa umano'y pagpapamudmud ng ayuda sa ilalim ng AKAP sa mga aniyay may kaya naman, sinita rin. On December 28, 2024, Ms. Crisette, Yes, sir. you said, in Tagalog, ang tanga ng gobyernong to, not just as leaders, but as human beings. Is that what you feel? Sa news mo lang pala kinuha eh. Wala kang documents. You cannot even tell me if you're telling facts or truth. And then you're telling me you're a journalist? And you're telling me that you're speaking the truth? Mr. Chair, respectfully po, those are my feelings. Kasi binamigay natin yung pera sa Therefore, AKAP. if that's your feeling, Mr. Chair, I demand that you apologize to this committee. I apologize for my bad words, sir. I Mr. apologize for saying the word tanga in my post. Ang isa pang vlogger na si MJ Kiambao Reyes, ginisa dahil sa pag-post na peke umano ang ilang kaanak ng mga biktima ng extrajudicial killings noong drug war ng Administrasyong Duterte. Pinalagan niya ng ilang kongresista dahil wala raw pruweba si Reyes para sabihin ito. Tinatanong po kita kung may dokumento ka bang hawak, wala. Tulad po ng sagot ko kanina, Your Honor. You answer my question, Mr. Chairman. Yes, I'm trying to answer, Your Honor. Sandali po. Apo. Yes or no? Do you have the document? Under oath? None, sir. Oh, none. It's on the, like I said, it's a... So none. You don't have. Okay, sir. Next time po,
What's kukuha po muna. exile? Next time po, bago po tayo magsulat ng mga ganon, kailangan kumuha po muna tayo ng mga dokumento. Pero si House Committee on Human Rights Chairman Benny Abante na insulto raw dito. Your Honor, If you do not apologize, I am going to make a motion to hold you in contempt. I apologize, sir. Tinawag mong criminal forces. Kasama kami dun eh. Itong mga vloggers na iba, ito ang mga tanga eh. Tatanga-tanga ang gobyerno. Mag-isip kayo. Gusto kong sabihin ngayon, Mr. Chair, publicly. Ikaw ang tanga. Hindi napigilang umiyak ni Reyes. Kung hindi ko po alam kung saan nyo po nakukuha yung idea nyo na kayo yung criminal forces. Okay po, tanga po ako, sir. Nakatakdang magkaroon ulit ng susunod na pagdinig tungkol sa disinformation at fake news sa April 8. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez. News 5. Usapang fake news pa rin, nasampulan at hinuli ng NBI ang isang netizen sa Cebu na nagpapakalat ng maling impormasyon sa social media. Ang depensa ng netizen, hindi raw niya alam na mali ang kanyang nirepost at sineshare at ginawa niya lang daw ito para sa engagement. Nasa frontline ng balitang yan si News 5 correspondent John Aroa. Sa hot pursuit operation ng mga tauhan ng NBI sa Oslob, Cebu kahapon, nahuli si Lourdes, hindi niya tunay na pangalan dahil umano sa pagpapakalat ng fake news sa social media. Ito ang larawang ipinost ni alias Lourdes sa kanyang account noong March 17. Nakasaad dito ang peking pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos na gawing legal ang droga sa bansa. Kung kikilatisin ang original na quote card na ipinost ng News 5 Digital, wala namang nakalagay na ganung pahayag si PBBM. Sa panayam ng News 5 kay alias Lourdes, iginiit niya na hindi niya alam na fake news ang ipinost niya. Dinownload at ni-re-upload niya lang daw ang larawan. Kumikita na raw ang account niya simula nitong Pebrero dahil sa dami ng likes at followers. Kasi trending siya. Gusto ko lang, wala talaga akong intention. Gusto ko lang more engagement. Kaya nga, sinashare ko talaga siya para maraming mag-react. Ganun lang, sir. Nagsisisi ako. Kung alam po na, hindi na lang ako nag-anak. Pag hindi natin i-address yun, maraming nagugulo, ginugulo ng mga fake news yung ating bansa. A case in point, itong post ng TV5 na inalter, binago yung statement ng mahal nating Pangulo. Posibleng maharap sa kasong paglabag sa Article 154 ng Revised Penal Code si alias Lourdes. Hanggang 6 na taong pagkakakulong ang parusa niyan na may multang hanggang 200,000 pesos. Bukod sa kanya, higit 20 pa raw ang minomonitor ng mga otoridad sa pagpapakalat ng fake news. Isang vlogger na rin daw ang may 2 warrant of arrest at pinaghahanap na. Paalala naman ng NBI. Suriin ninyo kung yung bang sinasabi dun sa social media ay tama o mali. No? Yun naman mga gumagawa, yung iba'y katuwaan lamang, ay hindi katuwaan ito. May kaakibat na krimen ito na makakasuhan kayo. Nagbabalita mula sa Frontline, John Arua, News 5 Visayas. Iginiit naman ng Department of Information, Communications and Technology na mahalagang magkaroon ng regulasyon sa social media platforms pangontra sa fake news. Sa panayam ng storiko ng One News, sinabi ni DICT Undersecretary Jeffrey D. na mahirap daw kasing mabura ang mga ipinapakalat online na maling impormasyon. Naniniwala rin siyang dapat managot ang mga social media platforms sa pagpapakalat ng fake news. Kaya mainam daw na magkaroon ng anyay Uniform Code of Regulations na susundin ng mga SOCMED site. The reason for that is because hindi natin sila makompel magbigay ng information o magkaroon ng tinatawag na proactive way of controlling the rise of fake news. Absent a uniform code of regulations that the social media platforms should follow, this will continue unabated. Kaya we have to hold them also accountable for what they're doing. Nagsorry sa Quezon City Police District ang pulis na nag-viral habang bumabanat sa pamahalaan matapos ang pagresto kay dating Pangulong Duterte. Pumasok na sa kanyang duty si Patrolman Francis Fontillas matapos ang kanyang hindi otorisadong leave. Ayon sa NAPOLCOM, nangako ang pulis na hindi na magpo-post online ng mga mapanilang pahayag. Nagpa-neuropsychiatric exam na rin si Fontillas at isa sa ilalim daw sa restrictive custody. Tiniyak ng NAPOLCOM at ang PNP na itutuloy mga kaso laban kay Fontillas, kabilang na ang inciting to sedition.
Iginiit ni Attorney Harry Roque na hindi siya pwedeng hulihin habang nagpoproseso ng asylum sa the Netherlands. Pero gate ng palasyo, hindi na siya parte ng legal team ni dating Pangulong Duterte, kaya bakit hindi pa siya umuwi? Nasa frontline ng balita yan si Maricel Halili. Opo, ako po. Sa bibig na mismo ni dating presidential spokesperson Harry Roque nang galing, nag-apply na siya ng asylum sa the Netherlands. Ito'y sa kabila ng arrest warrant na inisyu laban sa kanya ng House Quad Committee kaugnay sa pagkakadawit niya sa illegal na pogo. Wala po ako ngayon sa Hague dahil ang utos na ating Vice President at tupagin ko muna yung aking asylum. Ang inaantay ko lang po ay yung kauna-unahang interview na ito po'y kabahagi na ng application process. Giit ni Roque, hindi siya pwedeng hulihin habang gumugulong pa ang proseso para sa hinihingi niyang asylum. Pero hirit sa kanya ng Malacanang. Mas maganda po talaga since hindi naman po siya parte ng legal team ni dating Pangulong Duterte. Hindi po ba yan ang kanyang dahilan kung bakit hindi siya uuwi? Mas maganda pong umuwi muna siya dito at patunayan niya po talaga na siya po ay walang kasalanan. Pero aminado ang Malacanang na sa ngayon, hindi sila pwedeng humingi ng tulong sa Interpol para ibalik sa bansa si Roque. Hanggat wala po kasing kaso at hindi siya ituturing na fugitive, hindi naman po natin mahihiling sa Interpol na magkaroon ng red notice. Samantala, wala raw anumang impormasyon ng Malacanang sa balitang sinubukan ni dating Pangulong Duterte na humingi ng asylum sa China. Kahit si Roque, tinawag itong fake news. Hindi raw kasapi ang China at Hong Kong sa 1951 Convention on the Rights of Refugees and Asylum Seekers. Kaya imposible raw na nag-apply si Digong ng asylum doon. Matatandaang dumalo ang dating Pangulo sa pagtitipon ng mga OFW sa Hong Kong bago na aresto pagbalik niya sa Pilipinas. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Pinasususpinde ni Transportation Secretary Vince Dizon ang paniningil ng toll sa bahagi ng North Luzon Expressway habang hindi pa tapos ang pagkukumpuni sa nasirang Marilao Interchange Bridge. Ang sagot naman ng NLEX, ginagawa nito ang lahat para mapagaan ang kalbaryo ng mga motorista. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Pila pa rin ang mga sasakyan sa northbound lane ng North Luzon Expressway dahil pa rin ito sa pagkasira ng Marilao Interchange Bridge matapos sumabit ang dalawang truck na mas mataas sa itinakdang vertical clearance ng tulay. Kaya si Marlon Dimaya na nagde-deliver ng gulay sa Balintawak Market, maagang umalis ng Pangasinan para hindi na maulit ang sinapit kahapon sa NLEX. Nadidili yung mga gulay, sir. Kaya maagang lumuluwas sa Pangasinan. At saka yung mga gulay, medyo mababa pa, matumal. Maraming motorista naman ang nagpalipas muna ng traffic sa gas station na ito sa Marilao, Bulacan. Katulad ni Ray Castillo na nanggaling pa sa Los Baños, Laguna at papunta sa Bustos, Bulacan. Traffic pero ang maganda na usad. Hindi talaga siya sa restock. So kaya nga lamang ay problema pa rin. Medyo inaabot na ng gutom kaya kumain muna. Ayon sa NLEX, pinaghahandaan nila ang traffic ngayong Biyernes kung kailan dagsa ang mga biyahero para sa weekend. Pagka po mas humaba pa po itong northbound natin, maaari po ulit kami mag-implement po ng counterflow pero definitely maapektuhan po yung konti yung paghaba naman po ng ating traffic sa southbound. Kumpara kahapon, mas mabilis na ang takbo ng mga sasakyan ngayong araw na tinatayang nasa 10 hanggang 20 kilometers per hour. 2 lane ang unang isinara pero simula kahapon, binuksan na ang isa pang lane sa ilalim ng tulay. Isasara na lang ulit ito sa hating gabi para ipagpatuloy ang pagkukumpuni. Mula sa naunang tansya na 3 linggo, 2 linggo na lang daw ang itatagal ng pagkukumpuni sa tulay dahil buong araw ang trabaho. Dahil sa katakot-takot na aberya, hiniling ng Department of Transportation sa pamunuan ng NLEX na huwag munang maningil ng toll sa mga apektadong bahagi ng expressway. I am demanding from NLEX na habang ginagawa ito at naaaberya ang mga kababayan natin para dun sa area segment na may aberya, ilibre muna nila ang toll. They owe it to the public na wag muna silang maniningil. Kasi kahit papano, meron silang pananagutan dito. Sa pahayag ng NLEX, kinilala nila ang rekomendasyon ni Secretary Dizon na huwag munang maningil ng toll sa Marilao segment. Naiintindihan daw nila ang pag-aalala ng DOTR sa traffic, kaya sinosolusyonan nila ito. Kabilang sa ginagawa ay ang pagbubukas ng dagdag na lane sa bahaging apektado. Kung walang iba pang magiging aberya, mabubuksan na ang lahat ng lane sa katapusan ng buwan. Wala naman daw dapat ipag-alala ang publiko sa structural integrity ng tulay.
Sa ngayon, ang lane lang na ito na daraanan dito sa tulay na ito dahil yung mga horizontal beams o yung suportang bakal ang nasira sa ilalim ng lane na ito. Nagpapatupad ngayon ng stop and go scheme kaya naman medyo mabigat ang daloy ng trapiko sa bahaging ito ng Marilao. Mas maluwag na rin ngayon ang MacArthur Highway na itinalagang alternatibong ruta sa mga gustong umiwas sa traffic dito sa expressway. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Nabulaga mga commuter nang biglang magtigil pasada ang grupong Manibela kanina. Sa Lunes pa dapat ang simula ng kanilang 3 araw na transport strike pero may patikim na agad ang grupo. Nasa frontline na balitang yan si Mon Gualvez. Imbis na sa Lunes, sinimulan na agad ang tigil pasada ng mga tsuper at operator ng jeep sa monumento kanina. Patikim pa lang daw ito sa 3 araw na transport strike sa susunod na linggo. Ang ipinoprotesta nila ngayon, ang umano'y maling datos ng consolidation ng operators sa ilalim ng PUV Modernization Program. Yung consolidation rate, under oath, ang mga DOTR at LTFRB official. Pero, ang ginawa nila, kasinungalingan. Yan din ang reklamo ng grupong Piston nang magprotesta naman sa harap mismo ng tanggapan ng Department of Transportation sa EDSA. Panawagan nila, ibasura na ang PUV Modernization Program lalo't marami pa rin ang hindi nakakasunod dito. Hindi tayo nagkamali ng ating mga pag-aaral at pagsusuri na talagang hindi pa umaabot doon sa sinasabi nila na 86%. At mismo ang bagong sekretary, ang sinasabi niya ay batay sa kanyang pag-aaral ay nasa nasa 43%. Yun talagang nagko-comply doon sa programa. Hinihiling din ng grupo na maibalik ang 5 taon nilang prangkisa at pagpapahinto ng route rationalization. Hinarap naman sila ni Transportation Secretary Vince Dizon. Pinanggagi ng ating Pangulo is kailangan ang commuter laging nauuna. Kung ano man ang gagawin natin, kailangan to para sa pasahero. Pero at the same time, ang bilin din ng ating Pangulo, kailangan din matulungan natin at asigurado natin na hindi naman maagrabyado ang ating mga driver at operator. Dito na inimbitahan ni Dizon ng grupong nagpoprotesta para sa isang dialogue. Dumalo rin dyan si LTFRB Chairman Chofilo Guadis III. Matapos ito, humiling ng 2 linggong palugit ng DOTR para makapagdesisyon kung papayagan na nila mga traditional jeepney driver na makapag-renew ulit ng kanilang provisional authority para makabiyahe. Ito'y bunga ng ating sunod-sunod na mga pagkilos, paghaharap kung walang mailalabas na resolusyon ang DOTR, ang LTFRB, tayo ay bukas tayo na baka sa mga susunod sa karsada mag-usap. Hindi pa masabi ng grupong Piston kung sasali rin sila sa 3 araw na transport strike simula sa Lunes. Ayon kay Secretary Dizon, hiniling niya rin sa grupong Manibela na wag nang ituloy ang tigil pasada. Kawawa raw kasi ang mga commuter dito. Gayunman, nakahanda raw sila para dyan. Kasi karapatan naman po na kahit na sinong Pilipino ang magpahayag ng kanilang sentimiento in public. So, sana lang po, wag silang maghaharas ng mga ibang mga gustong pumasada at gustong kumita. Bukas din naman daw ang DOTR na makipagdialogo sa grupong Manibela. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Tuloy-tuloy naman ang kampanya ng mga tumatakbong senador para sa Bilang Pilipino 2025. Narito ang aking report. Sa vote-rich province na Cavite, nanuyo ng mga botante ang alyansa para sa Bagong Pilipinas senatorial candidates. Binigyang diin ng alyansa na dapat laging nakabase ang sahod sa inflation o bilis ng pagtaas ng bilihin at serbisyo. Kailangan na rin daw magkaroon ng malinaw na batas at maging mahigpit ang implementasyon kontra fake news. Nakipagpulong naman ang mga pambato ng Makabayan Bloc kay dating Vice President Leni Robredo sa Naga City. Mga maliliit na negosyante naman sa San Juan ang kinumusta ni Ariel Quirubin. Hinikayat niya ang mga ito na sumali sa e-commerce bilang bahagi ng kampanya niya sa online jobs at digital livelihood. Dumalo naman sa isang pagtitipon ng barangay leader si re-electionist Bongo. Panawagan niyang palaging isaalang-alang ang kapwa at unahin ng may hirap. Libreng kolehiyo at siguradong trabaho naman ang siniguro na nagbabalik sa Senadong si Bam Aquino sa Quezon Provincia nag-ikot. Naging panauhin naman si Calio D. Guzman sa isang universidad sa Lucena City. Hinikayat niya ang mga estudyante na maging bahagi ng pagbabago para sa manggagawa. Bumisita naman sa Valenzuela si Kiko Pangilinan. Dito kinilala ng lungsod ang mga naging ambag ni Pangilinan sa agrikultura.
Showbiz Tonight na tayo. Muling mapapanood live on stage ang OG Pinoy rock band na Eraserheads. May pa-music fest ang banda sa May 31 sa Pasay. Tinawag yang Electric Fun Music Festival. Spoiler alert lang dahil inanunsyo yan sa end credits ng kanilang docu-film na Eraserheads Combo on the Run. May hint pa ang E-Heads na posible raw silang maglabas ng bagong music. Sa isang special advance screening ng docu, sinabi ng bokalistang si Ellie Buendia na they are back for good. Last 2022 pa nang huling mag-reunion concert ang Eraserheads. Ako rin, I'll be back for more Showbiz Chika. Stay tuned. Susunod, 3 patay sa pananambang sa San Rafael, Bulacan. 4 na suspect sa pagpatay sa Pampanga beauty queen na si Geneva Lopez na aresto na. At pilot test sa Unified PWD ID sisimulan na sa Hulyo. Magbabalik pang Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Linggaw po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Kuha yan sa loob ng simbahan sa Barangay Tisa sa Cebu City. Kita ang isang lalaking umakyat sa second floor at saka ninakaw ang mikroponong ginagamit ng choir. Nasa pool din sa video ang kawatan na nag-sign of the cross pa bago lumabas ng simbahan. Iniimbestigahan na yan. 3 ang patay matapos tambangan ng isang SUV sa San Rafael, Bulacan. 2 naman ang sugatan matapos madamay sa pamaril. Nasa frontline ng balita niyan si Gary De Leon. Sunod-sunod na umalingaw-ngaw ang mga putok ng baril sa Barangay Kapiyan sa San Rafael, Bulacan, pasado 3:00 kaninang hapon. Napatakbo ang mga dumadaan sa gilid ng kalsada. Dito na pala, tinambangan ng isang SUV. Nagkalat ang maraming basyo ng bala sa paligid. Ang tinambangan sa sakyan, nabangga pa ng isang tricycle. Tumaob yan sa lakas ng impact. Sa loob ng SUV, tumambad ang driver at lalaking pasahero nito na wala ng buhay at naliligo sa sariling dugo. Ang isa pang sakay nitong babae, dinala sa ospital matapos mapuruhan pero idiniklarang dead on arrival. Inaalam pa ang kanilang pagkakakinanlan. Sugatan naman ang isang nabundol ng tricycle at isang bystander na tinamaan ng ligaw na bala. Sa investigasyon ng San Rafael Police, isa pang itim na SUV ang bumuntot sa SUV ng mga biktima. Nang makalapit, dito na nagpaulan ng bala ang nakasunod na sasakyan. Agad tumakas ang itim na SUV matapos ang pamamaril. 25 basyo ng bala ang na-recover ng mga pulis. Patuloy pang inaalam ang motibo sa pamamaril at pagkakakinanlan ng mga sospek. Nagbabalita mula sa Frontline. Gary De Leon, News 5. Naaresto na ang 4 na suspect sa pagpatay ng beauty queen na si Geneva Lopez at sa Israeli niyang partner sa Pampanga. Kabilang po dyan ang isa sa mga most wanted persons ng PNP CIDG na si Jay Tacubanza. Hawak na rin ng mga pulis na Romel Abuzo, Jeffrey Santos at Michael Giang. Inaresto sila sa magkakaibang operasyon noong March 17, 18 at 19. Naharap ngayon sila sa kasong murder. July 6 noong nakaraang taon nang matagpuan ang bangkay ni Lopez at Israeli boyfriend niyang si Yitzhak Cohen sa isang quarry site sa Capas, Tarlac. Nasabat ang 816 million pesos na halaga ng shabu sa Calapan Port sa Oriental Mindoro. Nakuha yan mula sa isang kotseng naharang sa checkpoint. Tinangkap ang tumakas ng driver pero nahuli pa rin. Napag-utusan daw ang driver na kunin sa Batangas ang kotse at dalhin sa Iloilo. Sa Bacoor City, Cavite, nakumpis nga ang higit 210 million pesos na halaga ng shabu at 42,000 pesos na halaga ng ecstasy sa parking area ng isang fast food restaurant. Nakuha ang mga droga mula sa isang Chinese na matagal nang tinitiknikan ng mga otoridad. Sa Port of Clark sa Pampanga, nasamsam ang higit 1.8 million pesos na halaga ng high-grade marijuana sa isang parcel na dineklarang ink toner. Galing sa Sacramento sa Amerika ang parcel at ipapadala sana sa Surigao del Norte.
Pinaplansya na ng DSWD ang pilot test para sa Unified Persons with Disability or PWD ID sa Hulyo. Layunin po nitong sugpuin na ang paggamit ng peking ID para makadiskwento. Nasa frontline na balitang yan si Laila Pangilinan. Kamakailan lang nang maipaulat ang talamak na paggamit ng peking PWD o Persons with Disability ID para makakuha ng discount, gaya sa mga restaurant. Pero mapipigilan na yan sa ilulunsad na Unified PWD ID ng Department of Social Welfare and Development. Layunin itong masiguro ang tamang pagkakakilanlan ng persons with disability sa buong bansa sa pamamagitan ng centralized database. Mula Hulyo hanggang Disyembre ngayong taon, magsasagawa muna ng pilot test ng Unified PWD ID sa 32 LGU. Katumbas yan ng nasa 200,000 kapatid nating PWD. They can real-time check if verified or not verified ang issued digital or physical ID to the persons with disability. Ayon sa Bureau of Internal Revenue, umabot sa 88.2 billion pesos ang hindi nakolektang buwis dahil sa mga peking PWD ID noong 2023. Yan yung napag-usapan doon sa Senate hearing na lumabas na dahil dito sa paglaganap ng mga fake PWD IDs. Ikinatuwa naman ng mga business establishment ang pagpapatupad ng Unified PWD ID. Para hindi naman nila madaya yung mga ibang gaya sa amin, ma'am, na nabibigay ng mga discounted like sa mga PWD, ma'am. Pabor din dito mismo ang may physical disability na si Josie. Para at least maiwasan din yung pagdududa. Masakit sa kalooban, lalo na parang tingin sa'yo, parang nagkukunwari ka lang na may kapansanan. Bagamat kailangang mag-re-apply ulit ng lahat, libre ang application. Siniguro rin ng DSWD na habang hinihintay ang physical PWD ID, pwede nang i-avail ang mga benepisyo nito gamit ang digital ID na agad-agad ding magagamit. While the applicant is waiting for the physical ID, he or she can already use the digital ID issued generated through that system. So there will be no hampering of services. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5. Hindi na pinayagan ng K-pop girl group na New Jeans na umalis sa kanilang agency na Adore. Yan ay matapos payagan ng korte sa South Korea ang injunction request ng kumpanya na manatiling maging exclusive management agency ng New Jeans. Dahil dito, hindi na pwedeng lumahok ang girl group sa independent projects. Sa kabila nito, nanindigan ng New Jeans na hindi na babalik sa agency at planong maghain ng legal objection. Last year, nang inanunsyo nila ang pag-terminate ng kanilang kontrata sa Adore dahil sa mistreatment. Pinalitan din nila ang kanilang pangalan ng NJZ at naghahanda para sa comeback ngayong taon. Susunod, rider patay matapos pagsasaksakin ng nakagitgita niyang motorista sa Bulacan. Coast Guard spokesman for West Philippine Sea, Jay Tariela, may banat sa China kaugnay sa kumakalat na fake news na pag-aaral ng China ang Palawan. At 2 North Korean defectors magde-debut bilang K-pop idols. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po. Nasa Europa o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Ang inyo pong napapanood ay ang live na sitwasyon ngayong Biyernes ng gabi sa NLEX. Meron pong pagsikip ng trapiko, bagamat umusad naman ang mga sasakyan sa May Kawayan Interchange at sa Marilao southbound. Samantala, maluwag ang kalsada sa Bocaue Toll Plaza, Balintawak Toll Plaza, NLEX Harbor Link Interchange at Mapulang Lupa, Valenzuela. Sa bagong abiso ng pamunuan ng NLEX, sinatayang 2 linggo na lang tatagal ng pagkukumpuni sa nasirang Marilao Interchange Bridge. Nagsimula sa gitgitan hanggang sa napatay sa saksak ang isang rider sa Malabon. Ang pamamaslang sinasabing may kinalaman sa illegal na droga. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon, exclusive.
Makikita sa CCTV na ito ang dalawang motorsiklong magkasabay na tumatakbo sa Longos, Malabon. Aakalain mong magkakilala sila at tila nag-uusap lang. Pero naggigit-gitan na pala ang dalawang rider. Hindi na nahagip sa kamera ang sumunod na eksena, pero inundayan na pala ng saksak na nakapulang t-shirt ang nakaputing rider. Bumulagta sa kalsada ang biktima at duguan. Dead on the spot siya dahil sa saksak sa tagiliran. Hindi pinangalanan ng pulisya ang biktimang rider pero residente raw siya sa Longos. Ang sumaksak naman agad tumakas. Na-recover ng mga pulis ang isang kitchen knife na itinapon sa tabi ng biktima. Sa unang tingin, tila isa raw itong kaso ng road rage. Pero ayon sa pulisya, maaaring may kinalaman din daw ito sa droga. Agad nagsagawa ng backtracking at follow-up operation ng Malabon Police at naaresto ang suspect na rider na kinilalang si Romeo Luterte. Sinampahan na siya ng kasong murder. Wala siyang pahayag. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Posibleng bagong naratibo raw ng China ang kumakalat na fake news na pag-aari raw nila ang isla ng Palawan. Ayon yan kay Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Jay Tariela. Binusisi yan kanina sa pagdinig ng kamera kung saan pinakita ang naturang post na may nakasulat na Chinese. Sabi naman ni Tariela may tuturing itong national security concern kaya minomonitor nila ang mga gantong fake news. Kung may pwede raw gawin ang Kongreso, sabi ni Tariela, dapat nilang panagutin ang vloggers o yung mga nagpo-post ng ganitong klase ng fake news. Wala pa namang komento rito ang China. That kind of claim has never been done before by the People's Republic of China. This is their new narrative right now. We asked the National Historical Commission to directly debunk such historical claim of the People's Republic of China or whoever spread that fake news or misinformation. Nilusob ng mga otoridad ang isang resort sa Grande Island sa Subic, Zambales dahil sa umunay pang-espiya at pangingindap na may kaugnayan sa mga pogo. 6 na dayuhan at 2 Pilipino ang naaresto. Ayon sa Department of National Defense, ginagamit umano ng mga dayuhan ng isla para itago ang mga iligal na gawain. Na-recover sa bahay doon ng mga cellphone, laptop at isang baril. May tuturing na strategic location ang Grande Island dahil merong malinaw itong view ng mga ruta sa West Philippine Sea. Iminungkahi ng isang financial expert na dapat maituro sa mga eskwelahan ang tungkol sa forex trading. Iwas scam daw ito sa mga Pinoy lalo't nagagamit daw kasi ang forex trading sa pambubudol. Nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Hindi lubos maisip ng 55 taong gulang na housewife na si Christina, nakikita siya mula sa forex trading. Kahit kasi aminadong hindi gaanong teki, madali raw niya itong natutunan. Kaya ginawa pa nga niya itong side hustle. Pero noong una talaga, wala talaga akong idea. Hindi ko alam kung paano yun. Nakikita ko yung mga church, sabi ko medyo komplikado masyado para sa akin. Akala ko mga scam-scam lang. Ang forex trading ay ang pagbili at pagbebenta ng currencies o pera ng iba't ibang bansa na ang layunin ay kumita mula sa pabago-bagong exchange rate. At mula sa 20,000 pisong kapital, minsan nang kumita si Christina ng $6,000 o mahigit 300,000 piso sa loob lang ng isang buwan. Kaya nagawa pa nga niyang i-treat ang kanyang pamilya sa bakasyon sa New Zealand. Pero paalala ni Christina, hindi easy money ang forex trading. Buti na lang at may mga grupong umaalalay sa mga gustong matuto nito. Bukod sa teknik, tinuturo rin ng tamang disiplina. Ang kagandahan, libre pa ang mga seminar. Pagka po nag-trade ka lang ng trade, parang nagsusugal ka. So, meron po talagang parang guidelines na siniset si coach. Tapos yun po yung ginagawa ko. Dumadating din yung time na kailangan naming magpuyat kasi hinihintay namin yung magandang trend ng market. So, talaga, o tsaka yung nag-aral kami, hindi ito yung parang hula-hula lang, pasok-labas ng money, hindi. Kaya sinusulong ng forex trading educator na si Ferdy Pabalan na maisama sa basic education curriculum sa bansa ang tamang pag-i-invest sa financial market. In most first world countries kasi, even the government, they provide like basic knowledge of investing in the financial market like this. Importante kasi na bata pa lang, alam mo sa sarili mo na marami kang options hindi lang employment or traditional businesses. Ito kasi it's not working hard, it's working smart. Nanghihinayang din si Pabalan na dahil sa kawalan ng sapat na kaalaman, nagagamit sa pambubudol o scam ang forex trading. Uso ngayon yan Ang daming biktima niyan. Guaranteed 10% in 3 days. Doble in 1 month. Yun, red flag ka agad yun. So dahil doon, syempre, nababahiran yung
reality. Sabi naman ng Department of Education, kinikilala nito ang halaga ng financial literacy. Bagamat kailangang dumaan sa review process ang pagsama sa mga specialized topics sa curriculum gaya ng forex trading, bukas naman daw ang DepEd sa pakikipag-ugnayan sa mga eksperto para isulong ang financial education sa mga Pilipino. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Ibinasura ng Korte sa Amerika ang mosyon ni Miley Cyrus na i-dismiss ang copyright infringement case na may kaugnayan sa isang kanta ni Bruno Mars. Kinasuhan ng Tempo Music Investments si Miley dahil sa umano'y pag-plagiarize sa When I Was Your Man 2012 song ni Bruno Mars. Kung hindi raw dahil sa kanta ni Bruno Mars, hindi mabubuo ni Miley ang 2023 hit song niyang Flowers. Bukod sa kaso, humihingi ng bayad danyos ang Tempo Music. 2024, kinasuhan si Miley pero hindi kasama sa mga nagkaso si Bruno Mars. Dati nang itinanggi ni Miley ang paratang. Abangan, aso matyagang sinasabayang maglakad ang kanyang fur daddy na senior citizen. At bagong music video ni J-Hope para sa kanyang Mona Lisa, inilabas na. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Time for K-pop updates. Latest dyan ang bagong music video ni BTS J-Hope. Yan ang Mona Lisa ni Hobby. Choreography style ang tema ng video kaya well-flexed ang moves ni J-Hope. May 1.7 million views agad yan in just 8 hours. At eto pa ang bago sa K-pop. 2 North Korean defectors ang magde-debut very soon. Yan sina Yuk at Sok ng grupong One Verse. Ngayon pa lang marami na silang fans dahil sa kanilang music covers. Stay tuned muna kung kailan ang kanilang official debut. At yan ang latest and hottest sa Frontline Showbiz tonight. Ako si Jenny Alipon. Happy weekend mga kapatid! At para naman sa ating pabaong pampa-good night, Biyernes na. Ay, hindi pa rin. Totoo ang man's best friend ang aso. Napatunayan yan ng isang fur baby sa Imus, Cavite na hindi iniwan ang paglalakad ng isang lolo. Yan po nakakaantig na video kung saan matyagang iniintay ng golden retriever na si Mamba ang kanyang amo sa kalsada. Nakatungkod at hirap na kasing maglakad si Lolo. Hindi na umaalis sa tabi niya ang aso na tila ba hinihintay ang lolo. Ayon sa uploader, nakita niya lang ang mag-best friend habang nagja-jogging siya. Mabait at friendly rin daw ang aso sa ibang tao. At yan ang loyal na aso. Ako din. Karen, sumali lang. Oo, wala na. Niloko niyo ako eh. At ikaw talaga At po? kami talaga ng loko sa'yo. At yan po, 20 segundos pag-imayos para kang headlines. Balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kasangga sa pagbabalita. Ako po si Bean Los Baños. Ako naman po si Ed Lingaw. Hanggang sa Lunes mga kapatid, magandang gabi. Weekend.